Sa magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, kakilala, at ating mga kababayan. Sana po sa pagkakataong ito ay nasa mabuti po tayong kalalagayan. Ano? At kayo po ay aming inaanyayahan sa aming channel upang subaybayan ang ilan sa mga aral na nais po namin na ibahagi sa inyo. Ano? Ito po ay ang mga bagay na mga pang-spiritual o tinatawag na mga salita ng Diyos. Dahil ito po ay mahalaga na maalaman natin bilang isang tao yung mga salita ng Diyos na siyang sa atin ay magbibigay ng pagkatuto tungkol sa mga bagay ng ayon sa Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, bilang isang tao, dapat ay alam mo ito. Alam mo ito, dahil kung hindi natin ito nalalaman, baka tayo ay nag-aakala na nakatayo, ngunit tayo pala ay nakabuwal. Bakit po? Dahil mismong ang nagsabi diyan ay ang Biblia. Ang Biblia na kung saan ito ay ang kinaroroonan ng mga salita ng Diyos na ipinasulat sa kanyang mga lingkod ng mga apostol. At ngayon naman, sa ating pagbasa, ay ating maaalaman yung mga karunungan at kaunawaan tungkol sa kanyang mga salita. Gaya nga po ng isa sa mga babasahin natin ngayon, na pambungad na pagbasa sa aklat ng Roma Kapitulo 3. Talata po nito ay 10. Patuloy po ang pagbasa. Sabi po diyan, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So mga minamahal at inibig ng Panginoon, ang punto pong ito ay dapat mabuksan ng ating kaisipan na walang taong matuwid, wala pagdating sa paningin ng Panginoon. Pagdating sa paningin ng Diyos, wala pong matuwid, wala kahit daw po isa. So paano po magkakaroon ng katuwiran ang isang tao sa harapan at paningin ng Diyos? Paano siya magkakaroon ng kabuluhan sa harapan at paningin ng Diyos? Isa po ay babasa ulit tayo ng talata. Yung sinasabi diyan sa aklat ng Galatia, ang kapitulo po nito ay 5. Ang talata po nito ay 6. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kanina po ang sabi, wala daw na tao na matuwid. Wala kahit isa. Ngunit sinabi dito sa Galatia na magkakaroon lamang ng kabuluhan sa harapan at paningin kay Kristo Jesus kung ikaw ay may pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano po ba itong pananampalataya na ito mga kapatid? Ano po ba itong tinutukoy na pananampalataya? Ang pananampalataya po ay yung sinasabi dyan sa aklat ng Hebreo. Ang kapitulo po nito ay 11. Ang talata ay 1. Sabi po ay ganito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya daw po ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So ang ating Panginoong Diyos po, bagamat hindi nakikita,
pero tayo ay sumasampalataya sa isang katotohanan ng kanyang mga nilikha. Dahil sa ating mga nakikita na mga nilikha ng Diyos, yan ay ang mga bagay na narito sa sanglibutan ay ang nagpapatunay na may Diyos. Sapagkat kung tayo ay sumasampalataya na may gumawa sa mga bagay na ito na ating nakikita, yun po ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos, na dapat na tayo ay kung may pananampalataya sa Kanya, doon ka lamang magkakaroon ng kabuluhan. Kaya sabi pa diyan sa talatang 6 ng 11, ay sabi riyan, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Bakit po? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ito po ay makikita natin mga kapatid kung gaano ang kahalagahan ng pananampalataya. Dahil sabi nga kanina, ulitin ko, na walang tao na matuwid sa harapan at paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Walang humanap sa Diyos. Lahat ay nagsilihis, no? Ngunit, nagkaroon lamang ng pagkakataon ang tao na magkaroon ng kabuluhan sa harapan kay Kristo kung ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. At ano yung pananampalataya na yon? Yung naniniwala ka sa Kanya na bagamat hindi mo siya nakita, ay naniniwala ka sa pruweba ng mga bagay na nakikita mo dito sa sanglibutan. At yan ang nagpapatotoo na mayroon ngang tunay at Diyos na kahit hindi mo nakikita, ito ay iyong sinasampalatayanan. Dahil ang sabi nga kanina sa 6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. Ito po ang kadahilanan, mga minamahal at inibig ng Panginoon, na kung bakit ay mahalaga ang ganitong pakikinig ng salita ng Diyos upang tayo'y magkamit ng pananampalataya sa Kanya. Ito po din ang kadahilanan kung bakit inihabilin ng Panginoong Hesukristo ang Kanyang gawain, ang Kanyang ministeryo, ang Kanyang komisyon sa Kanyang mga alagad. Na bago siya umakyat sa langit, bago siya nagbumalik sa kanan ng Ama, ay Kanyang inihabilin ang gawain ito sa Kanyang mga apostol upang gawing alagad ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pakikinig ng mga aral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang sabi po diyan sa aklat ng Mateo, ang kapitulo po nito ay 28, ang talata po ay 18 hanggang 20. Babasahin ko po muli sa inyo, pakinggan nyo ito mga kapatid. At kung kayo man po ay may mga Biblia, para mapatunayan natin na ito ay totoo, buksan po natin ang ating mga aklat. Diyan sa aklat ng Mateo 28, talatang 18 hanggang 20. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesus, at lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y Kanyang kinausap, na sinasabi na ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So dito po mapapansin mo mga kapatid na ang bilin at turo ng ating Panginoon Jesucristo bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya sa kanyang mga apostol, na dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila
na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya po ang utos sa mga apostol na dapat ay ipangaral, ituro ang mga salita na iniwan ng ating Panginoon Hesus sa pamamagitan ng mga aklat na ito ay ating mapagtatalastas ang pagkakilala at pagkaunawa ng mga apostol sa mga pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Na tayo ay mayroon din naman katungkulan na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ng ating Panginoon Hesus sa kanyang mga apostol. At siya ay pasa sa sanglibutan hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Paano pong kaparaanan? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinusugo ng Ama sa pangalan ng kanyang anak upang sa atin ay magturo, magpaalaala, mag-aliw, sumumbat ng mga salita na kanyang iniwan sa atin. Kaya mga minamahal at iniibig ng Panginoon, ito pong pagkakataon nito na mabuksan sa ating lahat ang katotohanan ng ito na Ebanghelyo ay mahalaga po para dapat sa atin bilang isang tao. Kaya po ang pamagat na ito na kung tao ka, dapat alam mo ito. Dahil hindi natin nalalaman na sa araw-araw na ating pamumuhay, akala natin sapat na yung ginagawa natin na kabutihan, sapat na yung inaakala natin na tama. Pero dapat ay naaayon ang mabuti at tama sa mga salita ng Diyos upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi po na mabuti para sa atin lamang sarili, kundi dapat ay mabuti ng dapat ayon sa Diyos. At yun po ay pangindapatin lamang ng Diyos kung ang ating ginagawa ay ayon sa Kanyang mga salita, ayon sa Kanyang mga turo, ayon sa mga inihabilin ng Panginoong Hesukristo na aral at walang iba kundi ay ang Ebanghelyo na nakasulat sa mga aklat na ito. Kaya po meron pa akong isang babasahin sa inyo na magpapatibay na dapat ay nakasalig ang ating gawa na mabuti sa kalooban ng Diyos ay naririto nakasulat sa kanyang mga aklat. Diyan po sa Ikalawang Timoteo Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 17. Ang sabi po ng ating apostol Pablo, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Ano ang sabi po? Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Na ang lahat ng mga kasulatan, ano po yung kasulatan na yun? Yung kanyang Biblia, na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman una, saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Bakit po? Upang ang tao ng Diyos ay tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So kaya po, kanina sabi natin, hindi po sapat na yung mabuti lamang ng ayon sa ating sarili. Hindi po sapat yung tama lamang ng ayon sa ating sarili. Kundi dapat mabuti at tama na ayon sa kalooban ng Diyos. At paano po natin malalaman kung ano yung tama at mabuti sa kalooban ng Diyos? Sinabi po kanina na manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Kaya po tayo nag-aaral, kaya po tayo nagbabahagi ng mga salita ng Diyos na galing sa kanyang mga salita o aklat upang matuto po ang nakakapakinig, ang mga nakakapanood ng mga aral na ito. Bakit po? Dahil ito po ang makapagpapadunong sa atin o ito ang tinatawag na
Nalalaman mo kung kanino mo na natutuhanan na mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Pag sinabi po makapagpapadunong, dito po tayo dapat matuto. Ito po dapat ang matutunan natin. Dito tayo maging marunong. No? Saan? Sa iyo sa ikaliligtas. So doon po pala tayo maliligtas kung tayo ay natuto sa mga aral na ipinangaral sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. No? Saan? Sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya po kanina sabi, wala na hindi nagkasala. Lahat ay lumihis, lahat ay nagkamali. Maliban na lamang magkaroon ka ng kabuluhan kay Kristo kung tayo ay may pananampalataya sa Kanya. At ano yun? Pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya nga sabi riyan, sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Ito po'y katwiran na galing sa Diyos, hindi po galing sa tao. Bakit? Upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Doon lamang makakagawa ang isang taong mabuti ng ayon sa Diyos kung tayo'y natuto, kung tayo ay sumampalataya, at kung tayo ay nanatili sa mga salita na Kanyang isinulat sa Kanyang mga aklat, na Kanyang kinasihan, no, sa ikaliligtas natin sa pamamagitan ni Jesucristo. At doon tayo makakaroon ng isang mabuting gawa dahil ang gawang ito ay galing sa Diyos at hindi galing sa tao. Kaya mga minamahal at tinibig ng Panginoon, nawa po sa maikli na pananalitang ito, dahil ito po ay pambungad pa lang na ibinabahagi namin sa inyo, nawa po ay kung maaari lamang po ay ating ibahagi o i-share natin ang mga salitang ito sa pamamagitan, no, ng pag-share po diyan sa ibaba. At kung kayo man po ay mayroong mga katanungan, paki-comment na lang po. At kung kayo man po ay may gustong idagdag, paki-comment naman po. Tayo po ay magbahagi na ng mga salita ng Diyos upang tayong lahat ay matuto. Dito po ay wini-welcome namin. Hindi po kami nagtatangi ng anumang tao o sinumang tao o anumang mananampalataya. Lahat po ay welcome po dito sa channel na to. Kung ikaw man ay pastor, kung ikaw man ay anuman na kongregasyon na kinabibilangan, welcome po kayo dito sa channel na to upang inyong ibahagi din naman na maging kamanggagawa ng ating Panginoon Jesucristo. Magsama-sama po tayo sa isang layunin na ibahagi ang pananampalataya, ang pag-ibig at kaligtasan na mula sa ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At nawa po sa mga susunod na mga upload namin ay makasama namin muli kayo upang ang gawaing ito ay maipangaral natin sa buong kinapal. Dahil ito po ang nais ng Panginoon. Sabi nga niya, umayo kayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal o gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Bakit po? Dito po ay magkakaroon tayo ng katiyakan ng mabuting gawa ayon sa kalooban ng Diyos at hindi gawa lamang ng ayon sa ating sarili. Kaya po muli, maraming salamat po at nawa sa mga susunod ay may kasama po namin kayo. No? I-share po natin ito at mag-subscribe na rin po kayo. Meron po tayong platform sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok at sa Instagram. Open po tayo lahat yan upang mapalawak po natin ang gawain ito ng ating Panginoon Jesus na maipangaral ang mga salita ng Diyos sa lahat ng kinapal upang ang tao ng Diyos ay maturuang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Maraming salamat po at muli isang magandang gabi sa inyong lahat.